So anyway, tayo po ay dumako sa ating review muna tayo. So upo muna tayo, no? So naalala niyo po ba yung ating series topic? 'Di ba? God's dwelling place. At una na pinag-aralan natin about sa God's dwelling place, parang ano ba connection nito sa uncontainable God? So, pinapakita lang natin doon, ang sinabi rito, Heaven is my throne and the earth is my footstool. So, definitely, ang Diyos, we cannot contain Him sa iisang lugar, kahit dito sa church na ito. Yung heaven, wala pa nakakarating na, kahit yung NASA, yung pinakaduluduluhan ng universe, hindi pa nararating. So, ang Diyos, hindi natin kaya i-contain. Even to this place, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Yung power niya, hindi natin kaya i-contain. Yung kanyang kapangyarihan, and ang kanyang kalooban sa atin, yung kanyang mga plano, wala akong makakapigil. Yun po yung unang-unang bagay na kailangan natin malaman. Wherever we are, nasaan man lang tayong, hindi natin kailangan pumunta ng church para mag-pray. This is really a place of prayer. Gayun man, kahit sa lahat ng dako, kung ikaw ay naroroon nagbakasyon ka, or pumunta ka sa ibang lugar, we can pray to God, we can worship God kahit saan ng dako. So ngayon, patungkol pa rin dito sa ating God's dwelling place o tahanan ng Diyos, ang ating pong title ngayon ay, paki-slides down, meron na ba yung slide natin? O wala pa. So, yun, basahin natin, 1, 2, 3, go! Yan, Tabernacle of God, tabernakulo. So pag narinig nyo or nabasa ang salitang tabernacle, ano ang unang-unang pumapasok sa isip ninyo? Siguro naisip natin church. Di ba merong tabernacle na church, pangalan ay Tabernacle of God. So merong ganon. Pero tignan natin kung ano ba talaga yung tabernacle kung titignan natin yung Biblia. Actually, mababasa natin siya sa Exodus chapter 25, verses, so mamaya na yung papaano tayo ng video. Verses 25 to 40. So para magkaroon lang tayo ng idea kasi napakahaba po niyan. Panoorin na lamang natin. This is an 8-minute video pero pinutol natin. So 5 minutes na lang. So meron na po ba tayong video? So i-play, panoorin po natin para magkaroon tayo ng idea kung ano po yung tabernakulo ng Diyos. Po yung life size po yan, nasa bansang Israel. Kung ano po yung sukat ng Diyos po. Papatay na lang natin ilaw para ganyan po yung itsura. Kasi pag binasa natin sa Bible, hindi natin ma-imagine. Hindi na natin kailangan mag-imagine kasi yan yung exact, yung replica mismo. Nasa sa Israel, sa Timna. Altar sa labas, outer court. Bawat sulok merong mga suman, pinapahid ang dugo. Meron yung tubig dyan naguhugas ang kamay, yung mga pare. Pag binabasa natin sa Bible, hindi natin ma-imagine, pero yan po yung exact replica. Panahon ni Moses, ganyan po yung ginawa nila. Pagkalabas nila ng bansang Egypt, pinagawa si Moises ng tabernakulo. Yan natin yung sa loob, yung tinatawag na holy place o dakong banal.
Kalawak po ng pag-aaral na kailangan natin gawin, yung mga simbolismo, dahil ang yung tabernakulo na ito, lahat po yan itinuturo si Lord Jesus Christ. And ngayon po, we invite everyone na tayo po tumayo, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoong Diyos. We are studying about your dwelling place, yung tirahan mo, Panginoon. We know ang iyong tirahan, Panginoon, ay nasa langit at sa iyong trono ka. Gayunman, ikaw ay nasa lahat ng dako, Panginoong Diyos. Anong panahon ni Moises, Lord God, nag-utos ka gumawa ng tabernakulo, Panginoon, para po sa specific na bagay, specific na purpose, Panginoon. At matutunan namin yon, Lord God, ano po ba yung purpose niyon at ano yung kinalaman nito sa buhay namin in relation with you, Panginoon Diyos. Kaya ngayong araw na ito, Panginoon, ma-appreciate namin yung bagay na ito, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. We love you, Lord God. We are your dwelling place. We pray, Lord God, and give us understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo lahat ay maaari na pong umupo. So ngayon, pag sinabing tabernacle or tabernakulo, ano ho ba ang ibig sabihin ng tabernakulo? So yun po ay siguro nabasa nyo kanina. Sabi dito, so basahin natin. 1, 2, 3, go. Sa Hebreyong na ang ibig sabihin ay dwelling place o tirahan. So pag sinabi pala nating tabernakulo, ang literal na ibig sabihin niya ay dwelling place. O sa Tagalog ay tirahan. So yun po yung kanyang literal na ibig sabihin. Galing sa salitang Hebreo na Mishkan. So ngayon, makikita ho natin dito sa Exodus chapter 29, 44 to 46, gagawin kong sagrado ang toldang tipanan. Ganoon din ang altar at ibubukod si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ako yung makakasama nila at ako ang magiging Diyos nila. Makikilala nilang ako si Yahweh, ang Diyos na magligtas sa kanila sa Ehipto. Maninirahan akong kasama nila, ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. So, ang tabernakulo pala, ang ibig sabihin niya talaga ay tirahan. So, tirahan ng Diyos. Kaya napakahalaga ho, last week inuna natin na ang Diyos ay hindi natin kayang i-contain. Kasi pero nagbigay siya, nag-utos siya nung panahon nila Moises ng isang specific na lugar, specific na kailangan nilang itayo.
ano ho bakit inutos ng Diyos yon? Later on, malalaman natin. So, patungkol pa rin po sa tabernacle, meron po siyang tatlong iba pang tawag. So, unang-una ho, tinatawag siya, other names for tabernacle. A, siya po ay tinatawag din siyang, 1, 2, 3, go. Yan, tabernacle ni Moses. Bakit to? Siyempre, Exodus 40:18, si Moses ho kasi yung nagtayo. Di ba gano'n naman usually, kung sino yung nagpatayo, sa kanya kinikredit. Di ba makikita naman natin dito, pumunta lang kayo sa ating mga, makikita nyo yung mga waiting shed natin. Letter, alam nyo na kung anong letter yun, Pumunta kayo sa ating mga multipurpose. Makikita nyo yung letter. Wala akong sinasabi, Pero yun naman, dito makikita natin dito na kaya siya tinatawag na tabernakulo ni Moses. Bagamat siya ay tabernakulo po ng Diyos. Kasi ginigive credit nila. Binibigyan ng credit si Moises bilang namumuno nung panahon na ito. Ipinatayo ang tabernakulo sa utos ng Diyos at sa pangunguna ni Moises. Kaya tinatawag din siya sang iba na Tabernacle of Moses. Ngayon, pangalawang tawag sa kanya, 1, 2, 3, go. Yan, tinatawag din siya toldang tipanan. Di ba maririnig pag nabasa natin? Iisa lang po yan. Pag nabasa mo tabernakulo, tent of meeting or toldang tipanan sa Old Testament, iisa lang po yan. Makikita natin dito, Exodus 33:7, nakaegulian na ni Moises na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag niyang toldang tipanan ng Diyos at ng mga tao. Diba? Tent of meeting. Doon pumupunta ang sino mang nais sumangguni kay Yahweh. Noong panahon na ito, nung nasa land pa sila ng Sinai, nakagulian ni Moises na itayo yung tabernakulo sa malayo-layo sa kampo. Pero makikita natin nung malapit na po sila sa Kanaan, actually nasa Kanaan na sila, di ba nasa gitna na yung tabernacle? Alam ko na i-share yata ni Pastora Del dati yon, yung picture, yung 12 lahi ng Israel, nasa gitna yung tabernakulo. Pero noong panahon na ito, siguro iba yung landscape, imposible yon. Kasi tatandaan natin, may yugto-yugto yan. 40 years sila naglakbay. So, nung panahon na malapit na sila sa Kanaan, papasok na sila, naging ganun na yung forma nila. Pero nung panahon na ito, nasa first part pa lang sila ng journey nila. So, yan po yung itsura nila. Nilalayo muna yung sa kampo. Yung C. 1, 2, 3, go! Yang sanctuary. Diba? So, sanctuary, sa iisip natin agad, church. Bagamat yung sanctuary ay ginagamit din siya sa mga secular, diba? Halimbawa, animal sanctuary, yung iba-iba pa. Kasi dyan, inaalagaan mo, pinaparami. Halimbawa, yung merong, sa may Tanay ba yun? O Baras. Animal sanctuary daw. Meron daw tiger, lion. Sino nakapunta doon? Bagamat para sa akin, hindi siya sanctuary kasi kawawa yung mga hayop doon. Ang liit ng kulungan nila. So, yun yung unang-una natin nakikita. Ginagamit din siya maging sa secular. Pero pag sinabi nating sanctuary is church, yung lugar kung saan tumitira ang Diyos. Dwelling place, God's dwelling place. So sabi ho dito sa 25:8 ng Exodus, nasa Exodus po binabasa natin, ipagawa mo ako ng sanctuaryo na titirhan kong kasama nila. Si God po yung nagsalita dyan, inutusan niya si Moises, dyan ako titira. So napaka-special ho nito. Kasi we cannot contain God, pero pumili siya ng isang lugar kung saan yung kanyang presence ay pwede niyang iparanas, ipakita sa mga Israelita. Ang sanctuaryo at ang lahat ng kagamitang ilagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Ano yung plano na yon? Yun po yung napanood natin kanina. Kung ano yung mga specific, hindi na natin binasa yung mga verses. Pinanood na lang natin para mas madali nating maintindihan. So yun po yung pinagawa kanina. So ano yung tatlong pangalan pa ng tabernakulo? Una, Tabernacle of Moses. Pangalawa, Tent of Meeting or Toldang Tipanan. Pangatlo ay Sanctuaryo. So sa panahon natin ngayon, may kukumpara natin siya sa church. Ang kaibahan lang ito ay portable temple. Ano yung portable? Kasi pwede mo siyang alisin. Kasi naglalakbay sila eh. So tignan natin Ngayon, mahalaga, alamin natin, bakit ho kaya inutos ng Diyos? What is the purpose of tabernacle?
Ang dami nilang ginagawa dyan eh. Mag-o-offer ka ng hayop, magpapatay ka ng hayop, papahid ka ng dugo. Yung paraan ho ng pagsamba nung unang panahon, kung titignan natin, yung marumi, kigets nyo? Magpapatay ka ng hayop eh, magtatalsik ng dugo, magpapahid ka ng dugo. Ngayon, hindi na ho natin kailangan gawin. Ang unang-una siguro pumapasok sa isip natin, this is ritual. Pero ritual nga lang ba siya? Ano ba yung malalim na kahulugan? Bakit ito iniutos ng Diyos? The first thing that we must know, unang-una ho ang Diyos natin banal. Walang taong pwedeng lumapit sa Diyos. Nagigets na natin siguro kung ano yung purpose nito. Nung tabernakulo, bakit inutos ng Diyos? Wala hong makakalapit. Si Moises talagang special favor po yung binigay ng Diyos sa kanya. Pero yung the rest ng mga Hebrew people, all of them, alam naman natin, nabasa natin, sabi sa Bible mismo, napakatigas ng kanilang ulo. Kaya 40 years sila naklakbay. Pero ano ho yung purpose ng tabernacle? Unang-una po, 1, 2, 3, go! A place of restoration. At ito maikukumpara din natin sa panahon natin ngayon. Minsan, akala natin ang church is just a place of worship. Kaya minsan dahil alam natin ang Diyos ay banal, nararamdaman natin hindi tayo karapat-dapat, nakagawa tayo ng kasalanan, minsan ang nagiging tugon natin, nahihiya na ako magsimba. Pero a place of restoration po ang church. Ano yung unang-unang nire-restore? Relationship. Kaya kung makikita natin sa disenyo ng tabernakulo kanina, ano yung nasa labas? Yung lagayan ng tubig, di ba? Simbolismo yun ng paglilinis. Kaya nga sa ating pagsamba, anong unang-unang ginagawa natin? Kahit sa acts of prayer, di ba? We praise Him, pero yung humihingi tayo ng kapatawaran, nagpapalinis muna tayo, pinapaayos natin. Ang unang-unang pumapasok natin, akala natin pag sinabing church is a place of worship. No. Tama yun. Worship, yung resulta ng gagawin natin. Pero yung pinakaunang-una, nire-restore nito yung relationship natin sa Diyos. At yun po yung magandang attitude na magkaroon tayo. Lord, I will come today, I will worship you, and I want my relationship with you to be restored. Kasi everyday nagkakasala ho tayo. Minsan, nahihiya tayo lumapit sa Diyos. Lord, nahihiya akong lumapit, paulit-ulit na lang yung pagkakasala ko. The invitation of God come. Kaya inutos ho yung tabernakulo. Tignan natin sa verse. Leviticus 16. Walang sino mang lalapit sa toldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron, hanggang hindi siya lumalabas pagkatapos niyang maghandog para sa kasalanan niya, para sa kanyang pamilya, at para sa kasalanan ng sambayanan. Nagets natin? Hindi lamang siya a worship place. Siya ay inutos din ng Diyos para doon ganapin yung pagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya ho sila nag-o-offer ng mga hayop. Tatandaan natin, temporary lang po ito. Mababasa natin sa Hebrews, mas maiintindihan natin. Ngayon po ay temporary, habang wala pa ho yung tagapagligtas, yung Mesiyas, yung katuparan. Pero itong panahon na ito, dahil wala pa, kailangan maayos yung relationship ng mga tao sa Diyos. Alam ng Diyos, naiintindihan ng Diyos yun eh. You cannot come with me. Alam naman natin yun. Dahil sa kasalanan, hindi pinapakinggan yung ating mga panalangin. Dahil sa kasalanan, tayo ay nalalayo sa Diyos. Sabi ng Diyos, sige, gawa kayo ng tabernakulo. Dito, gawin nyo yung, akala lang natin ritual. Akala natin, basta lang sila pumapatay ng hayop. Tatandaan natin, pumatay pa rin sila ng hayop. Para ho, mapatawad yung ating mga kasalanan, kailangan merong mamatay. Para ho tayo mabuhay, kailangan ho merong mamatay. Yun po talaga. Diba? Papatay tayo ng manok para tayo makakain. Mamaya siguro Mother's Day, pupunta kayo ng KFC, Jollibee, or whatever. Kung saan nyo gusto. O gusto nyo beef, pumapatay pa rin para mabuhay. At sabi ho, mababasa rin natin sa Leviticus, without blood, there is no forgiveness of sin. Kaya, yan po yung pinakaunang-una. Kaya makikita natin yung pagpapatawad. Yun pala ang purpose ng tabernacle. So the next time, sa palagay natin, tayo ay nakagawa ng kasalanan sa Diyos, instead na lumayo ka, instead na umabsent ka, ang unang tugon natin, Lord, you are grace. You are gracious God. You are gracious God. Lalapit ako, sasamba pa rin ako, hihingi ako ng tawad sa iyo.
Gigising ako ng maaga, Sunday ngayon. Alam ko, makasalanan ako. But I want my relationship with you. Gusto kong maging ayos tayong dalawa. Pupunta ho tayo sa dwelling place of God. Ang unang-unang gagawin natin, ma-restore ho yung relationship natin sa Kanya. Sa biyaya ho ng Diyos, tayo nakakaharap sa Kanya. Sa biyaya ng Diyos, sa sakripisyo ni Jesus, tayo'y nakakalapit sa Kanya. Magandang hong attitude yun. Yung unang-una natin, Lord, I will worship you. Gusto kong ma-restore yung relationship. Tignan natin dito sa Exodus 29. Gagawin kong sagrado ang toldang tipanan, ganun din ang altar, at ibubukod ko si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ako'y makakasama nila at ako ang magiging Diyos nila. Na-restore yung relationship. Ano yung sabi? Ako'y makakasama nila at ako ang magiging Diyos nila. Na-restore yung relationship. We are the people of God and He is our God. Makakalapit tayo sa Kanya. At kung mapapansin natin, noong panahon na ito, sino lang yung pwedeng mag-offer? Yung mga pari. Dito, noong panahon na ito, si Aaron at ang kanyang mga piling anak. Pero nung panahon ngayon, later on, mababasa natin, hindi na natin kailangan ng mga pari or even pastors. You can directly come to God as long as you have the Lord Jesus Christ in your heart. Later on, babasahin natin sa dulo yun. Napakahalaga nun. Yun po yung unang-una. Ang tabernakulo, ipinatayo ng Diyos kay Moses para ma-restore ang relationship. Mapatawad ang mga kasalanan kasi nagkakasala at nagkakasala. Kaya ho tayo, pupunta tayo sa church not just because para sa attendance or dahil Sunday lang o parang ritual. Ang magandang attitude natin, Lord, gusto kong maging okay tayo. Mag-church ako ngayong araw na ito. Di ba? Amen? Yan. Pangalawa, nasabi na natin. 1, 2, 3, go. A place of worship. Pinatawad ka na ng Diyos. Ano yung dapat yung magiging tugon mo? Magpasalamat ka naman. Di ba? Magpasalamat tayo. Paano natin ipaparamdam yung pasasalamat natin? Through praise and worship. Kahapon, may tanong nga kahapon, what's the difference of praise and worship? Alam natin yung praise, mas specific siya. So pag sinabing praise, talagang nagpupuri ka sa Diyos or commend sa iba pang salita. Kahit sa tao, pwede mong gawin yung pagpupuri. Yung mga magagandang bagay, sinasabi mo. Pero pag sinabi kasi nating worship, yung praise, bahagi lang siya ng worship. Pag sinabi nating worship, mas malawak siya. Kasi we can worship God through our prayer. We can worship God through our singing. We can worship God sa lahat ng mga ginagawa natin na nakapagbibigay ng karangalan sa Kanya. We can worship God sa buhay natin, sa patotoo natin, sa lahat ng mga ginagawa natin. Pero pag sinabi nating worship, commitment ito sa Diyos. Ano man yung ginagawa mo. Kumakanta ka, tumutugtog ka, nagtatrabaho ka, Lord, ang buhay ko para sa'yo. That's worship. Diba yung sa salitang worship sa Greek, yung para sa aso. Para tayong mga may alagang aso, diba? Yung mga faithful yan sa mga amo nila eh. So ganun tayo. Tayo ay humble tayo sa harap ng ating Diyos. Tayo ay lumalapit. Yung mga aso pa nga, mahilig dumila yan sa mga amo. Talagang ganun ho yung picture of worship. We will humble ourselves down. We will commit ourselves to God. So, ang tabernakulo po ay lugar din siya ng pagsamba. Pagkatapos maayos ma-restore yung relationship, mapatawad ang yung mga kasalanan, nag-alay yung mga saserdote, we can worship God now. Sabi ho dito sa Exodus 40:34-35, nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ng Yahweh. So, yung presensya ng Diyos, ando dun sa tabernakulo napuno. Just imagine that. Napuno ito ng ulap, napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Na-imagine yung picture, siguro pinakamalapit nito, yung minsan bumiyahe kami sa Baguio. Diba yung parang wala ka nang makita. Pero ito, di ko ma-imagine kung ano yung itsura niya. Yung parang na-imagine ko sa anime eh. Biglang lumalabas yung mga ulap, parang ganun. So, ganun ho yung nangyari, nakikitang-kita nila yan. Sabi pa dito sa 35, hindi makapasok si Moises sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Kailan ho nangyari yan? Kung mababasa natin yung mga naunang verses, pagkatapos nilang gawin yung mga inuutos ng Diyos, yung nag-offering sila, pumatay sila ng hayop, pinahid yung mga dugo. After na ginawa nila yung mga
ipinagawa ng Diyos. So, highly encourage po, basahin niyo po yung mga naunang verses. So, hindi na po natin ay nilagay dyan for the sake of time. Then dito sa Exodus 33, tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitignan siya hanggang sa siya ay makapasok. Si Moises, pumapasok siya doon sa tolda. And then ano yung nangyayari? Doon verse 10, talon tayo. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, pumupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at doon yumuyuko at sumasamba. Kasi pagkatapos gawin ni Moises yung kanyang trabaho, nag-offer na siya para sa kapatawaran ng mga kababayan niya, bumababa yung presensya ng Diyos. Okay, nilinis na kayo. Ngayon, dahil ang Diyos ay banal, dahil nilinis na kayo through that offering, bumababa ang presensya ng Diyos. Kaya napakahalaga no, pag tayo sumasamba, as much as possible. Actually, is a must nga eh. Kailangan talaga, ayusin natin yung relationship natin sa Diyos. Gaano man kalalim, katindi yung nagawa nating kasalanan, lumapit sa Diyos, humingi ng tawad. Kasi ganun katindi yung kasalanan. Yung kapangyarihan ng kasalanan napakatindi. Ano sobrang tindi? Ano yung naging resulta ng kasalanan? Kamatayan. Kaya sa sobrang tindi ng kapangyarihan ng kasalanan, para matalo ito, merong namatay. Diba si Jesus? Ganun kalala yung kasalanan. Kaya wag natin siya titignan na simple lang naman tong kasalanan. Dahil sa Diyos hindi simple yan kasi ang Diyos natin sobrang banal. At tong panahon na to, ang tabernakulo, tirahan ng Diyos, dwelling place of God, pagkatapos na ikaw ay malinis, sila ay sasamba sa Diyos. Diba? Napakaganda pala ng purpose ng tabernakulo. Ayos yung relationship natin, we can worship our Creator. Pangatlo, ano pa po ba yung purpose ng tabernakulo? 1, 2, 3, go! Yan, a place of meeting. Kaya nga tinatawag siyang toldang tipanan. Ano yung ginagawa nila? Sabi dito kanina binasa natin 33, tignan natin yung ibang mga verses. Nakaugalayan ni Moises na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo. Sa kampo, tinawag siyang toldang tipanan ng Diyos at ng mga tao. So nagtitipon-tipon, kaya pala siya tinawag na tent of meeting o a place of meeting din. Nagtitipon-tipon yung mga tao doon. Doon pumupunta, sino mang nais sumangguni kay Yahweh. Kaya nga yung mga pare, di ba meron silang tinatawag na ephod. So wala talagang nakakaalam kung paano siya ginagamit. Kasi hindi naman natin makikita yung specific na ginagawa. Pag sumasangguni sila, di ba? Ilabas mo yung ephod. Wala akong nakakaalam exactly kung paano siya ginagamit, kung paano siya nagwo-work sa atin. So hindi kasi binanggit ng specific sa Bible. So sabi dito sa verse 9, nabasa na natin to kanina. So, diretso na tayo sa 11. Sa verse 11. Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay harap-harapan, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit ay iwan sa tolda si Josue, ang lingkod niya. Grabe, si Moises talaga, no? Imagine. Nakakatakot po ang Diyos actually nung panahon na ito eh. Actually, sobrang nakakatakot. Sabi ng mga Israelita, huwag mo nang hayaang magsalita ang Diyos sa amin. Di ba yung nasa bundok siya? Ikaw na lang magsalita sa amin. Kasi kumukulog eh. Dumadagundong yung bundok, yung ulap, kumikidlat. Natatakot yung mga Israelita. Pero yun nga, kahit mayroon kang takot, kung wala kang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, napakahalaga yun. Kaya we need to love God, hindi lamang fear. We need to love God, we need to fear God. Kailangang combine yun. Kasi pag takot lang, minsan yung takot nawawala eh. Kasi maraming Israelita hindi naligtas. Hindi nakarating sa lupang pangako. Kasi wala silang takot sa Diyos. Yung takot nila, pansamantala lang, gumagawa pa rin ng kasalanan. Pero dito, balik tayo, napakatindi nung, just imagine yung ginagawa ni Moises. Yung makapangyarihang Diyos ng Israel, nakakausap niya, harap-harapan. Talagang grabe yung favor, At napakatindi pa, si Moises yung nagiging tagapamagitan. So kaya siya tinawag na tent of meeting. Dahil sa lugar na yan, you can meet God.
sasangguni ka. Yun nga lang, kailangan mo ng mga pari to represent you, nahaharap. Di ba parang sa mga attorney minsan, di ba? Hindi ka pwedeng magsalita dun na wala kang attorney. Actually, karapatan mo magkaroon ng lawyer. So, hindi ka pwedeng pumunta sa, meron kang tawag dito? Sa korte, may hearing. Kailangan meron kang lawyer. Siya yung magiging representative mo. Siya yung magsasalita in defense for you. Siya yung magiging tagapamagitan. Dito, si Moises, yung mga pare, sila yung nagiging tagapamagitan. So, ayun po yung tatlo. Bakit pinatayo? Place of restoration, kung saan mapapatawad yung ating mga kasalanan. A place of worship, we can worship God. And a place of meeting, pwede tayong sumangguni kay Yahweh sa pamamagitan ng mga representative, yung mga pari. So bilang aplikasyon po nito, ano yung matututunan natin dito sa lahat ng mga nabasa natin? Kasi wala na hong tabernakulo ngayon 'Di ba? Wala nang tabernakulo. Pero yung mensahe nito, yung dapat na maging tugon natin sa Diyos, dapat isasabuhay pa rin natin. Wala na hong pag-aalay ngayon. Just imagine yung live stream natin, papatay tayo ng ano ba pwede natin patayin? Wala naman tayong tupa rito Sa Pasig yata meron. Hindi lang nalilinis. Pero alam ko, sa Tanay meron din, di ba? Just imagine worship service natin, imbis na yung mga instruments, magpapatay tayo dito. Baka yung iba sa inyo nasusuka-suka na Tapos ipapahid natin dito. Pero wala na hong ganun. Wala na yung physical na tabernakulo. Kanina modelo na lang, yung exact sukat, yung exact na itsura. So ngayon, paano naman natin mai-apply yung mensahe nito sa panahon natin ngayon? So basahin muna natin sa Exodus chapter 40 verse 36. 1, 2, 3, go! Yan, nung panahon na ito, sila ay ginagabayan ng presensya ng Diyos. At ang presensya ng Diyos, ipinapakita niya sa pamamagitan ng ulap. So yung ulap na yan, ando dun lang siya sa tabernakulo. Talagang pinapatunayan ng Diyos, this is my dwelling place. Dito ako magpaparamdam. Dito niyo makikita ang presensya ko. Kasi walang nakakakita sa Diyos. Walang nakakakita. Pero pinayagan ng Diyos na ang kanyang presensya makita sa pamamagitan ng ulap. Ando dun siya sa ibabaw. Tapos tataas siya. Pagtataas na yan, kaya nakita nyo kanina, ang dami mga poste. Kasi tatanggalin nila yan. Just imagine kung itong yung worship area natin, nakatabernakulo tayo. Diyan nga lang sa tolda Pinag-isipan namin nila Tatay Boy, paano ba natin tatayo yung tolda na to? Tolda pa lang yun. Yung sa kanila, kaya ho ganon, nalilipat-lipat sila. Nalilipat-lipat tuwing tataas, ano yung gagawin nila? Sabi sa 37, 1, 2, 3, go! Yun. So ang kanilang pagkilos, paglipat or pag-stay, nakadepende sa ulap. Tumaas na yung ulap, gagalaw na yan, magre-ready na sila. Mamaya a-under na yan. Sabi ko sa 39, kung araw ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi naman ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar, nakitang-kita ng mga Israelita at siya'y nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Pagkagabi, yung ulap na yon, para siyang nagkakaroon ng apoy. Siya yung nagsisilbing liwanag sa gabi. Kaya nakapagtataka ho talaga nung panahon na ito, na still yung ibang mga Israelita, they chose to reject, to deny God, to disobey God. Diba? Nakikita nila yung Diyos yung makapangyarihang Diyos na naghati ng Red Sea. Tapos sumusuway pa rin sila sa utos ng Diyos. Nakikita na nila yung presensya ng Diyos. So ngayon, hindi na ho natin makikita yan ngayon. Pero naniniwala tayo, kasama natin ang presensya ng Diyos. Amen? Kasama natin. Sa kanila nga lang, kitang-kita nila. Pero ngayon, hindi natin kailangan mag-imagine. Kailangan natin ng faith. Sinabi ng Diyos yan, I will be with you wherever you go. Sinabi ng Panginoon. So ngayon, ano ngayon ang magiging tugon natin? Number 1, 1, 2, 3, go. We must worship God wherever we are.
Yun ang mensahe nun, yung tabernakulo nalilipat. Para pag kayo tumigil na yung ulap, itatayo nyo yung tabernakulo doon. Sa lugar na yon, okay, magiging place of worship siya. Sa lahat ng dako. Kaya nung panahon na tayo ay binabaha dito, ano yung mga lugar na pinunta natin? HDX, Holy Deliverance. We worship God sa Holy Deliverance. Although may mga pumupunta pa rin dito, mga grupo ng ating mga kapamuso, nag-worship pa rin dito. Meron tayong mga prayer meetings. Salamat sa ating mga kapamuso na bukas ang kanilang tahanan. Meron tayong community prayer meetings. Pupunta tayo sa school, nakaraan sa mall. Pupunta tayo sa munisipyo, sa barangay hall. We pray and we worship God there. Kasi sa lahat ng dako, we can worship God. Ito pa yung pangalawang mensahe nito. Number 2, 1, 2, 3, go! The moment na kumilos na yung ulap, tumaas na ang ulap, mag-ready na kayo, aalis na, sundin nyo. Kasi pag hindi, maiiwan ka. Ito po yung mensahe sa atin ngayon ng Diyos. Maaari nating ipakita yung ating tunay na pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod. Yun ang pinakamalalim na pagpapakita natin ng pagsamba sa Diyos. Yung pagsunod. Kasi maaring magaling kang kumanta. Punong-puno ng emotion. Kasi minsan yun lang yung picture natin ng worship. But we must remember, yung lifestyle natin, kung paano tayo nabubuhay, yun po ay pwede nating gawing offering of worship to God. Yung sinasabi sa Galatians chapter 2, verse 20, it is not hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10:31, whatever you do, do it for the glory of God. Yung pagsunod sa Diyos, maganda ho maging offering natin of worship to God. Gradean natin yung sarili natin. Are we obedient to God? Sagrada mo na yung sarili mo. Huwag mo lang sabihin sa katabi mo. Kasi yun po yung pinakamataas. Kung maaalala ninyo, nung sinabi, di ba, kay Saul, sabi ni God, hindi niya dinidesire yung yung mga offering na yan. Pinakamahalaga yung pagsunod. Kasi minsan yung offering nagiging ritual na lang siya. Yung sinabi natin offering yung worship yung nung Old Testament, yung ginagawa nila yung pag-worship nila, kahit nga si Jesus Christ, kaya nung nagpunta siya sa templo, ritual na lang siya. Kaya dumating si Jesus Christ, nilinis niya yung labas ng templo. Pinagbabaliktad niya yung mga nagtitinda ng mga hayop. Kasi hindi na siya nagiging bahay panalanginan, hindi na siya nagiging bahay-sambahan. Sabi ni Jesus Christ, nagiging den of robbers. Ang pinakamahalaga yung pagsunod natin bilang resulta ng ating pagsamba sa Diyos. Hindi pa rin natin maihiwalay yung pagsamba at pagsunod. Dapat yung pagsamba natin nagre-resulta sa pagsunod sa Diyos. Dahil pag gumalaw na ang ulap ng Diyos, maiiwan tayo. Kaya mga kapamuso, ang hamon po sa atin, stick ho tayo sa ating Panginoong Diyos. Huwag ho tayong magpapaiwan. Salamat ho sa mga kapamuso natin mula pa 30 years ago, kasama natin ngayon. Palapakan po natin sila. Kalabitin mo yung kasama mo. Hoy, wag kang magpapaiwan ha. Sabi mo, wag kang papaiwan ha. Sunod lang tayo sa ulap ng Diyos. Yan. Sabi natin kanina, wala na yung tabernakulo. So, paano natin magagawa to? No place of worship, place of restoration. Mahalaga na malaman natin ano yung sinasabi sa Book of Hebrews. Lahat po yan, itinuturo tayo kay Lord Jesus Christ. Sabi dito sa Hebrews chapter 8 verses 1 and 2. Ito ang ibig naming sabihin. Mayroon tayong ganyang pinakapunong pari. Sino kaya yung tinutukoy dito? Na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Si Lord Jesus Christ po yung tinutukoy dito. Sa Old Testament, ang pinakapunong pari nila, di ba? Si Aaron at kanyang mga sumunod na saling lahi. Sila yung nagiging punong pari. Chief priest.
Pero dito, nung panahon ng New Testament, wala na yung mga pari na yon, sapagkat meron ng pinakapunong pari, which is si Lord Jesus Christ. Sabi sa verse 2, siya'y naglilingkod doon sa dakong banal, sa tunay na toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Makikita natin may comparison na. Ano ba yung tinutukoy dito na toldang itinayo ng tao? Yun yung ipinatayo ni Moises, yung napanood natin kanina. Ano naman yung toldang ipinatayo ng Panginoon? Yung ating Panginoong Jesucristo mismo, mababasa natin yan sa Hebrews chapter 10, verse 19. Yung katawan ni Lord Jesus Christ na in-offer. Siya yung naging daan. Siya yung naglilingkod doon sa dakong banal, sa tunay na toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Pag sinabi nating tolda, ano ba yung purpose ulit ng tolda? Yung kanina, yung tatlo? We can come to God now. Wala na yung physical na tabernakulo. Kaya na nating lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang toldang itinayo. And Hebrews chapter 9, ang naunang tipan ay may mga alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal at naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. At ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. So makikita na natin, may idea na tayo, bakit ito inutos ng Diyos. Hindi lamang siya basta inutos ng Diyos ng panahon nila Moises para lang magkaroon ng ritual. Merong gustong ipakita ang Diyos in the future. Darating ang tunay na tagapagligtas. Pansamantala lamang yan. Kaya mababasa natin sa susunod na chapter, ano siya tawag sa kanya ay anino lamang ng tunay. Ano ba yung ibig sabihin? Pag sinabi natin anino, hindi yan tunay, di ba, na katawan. Yung tunay na katawan, yung tunay na pagliligtas, restoration, darating sa pamamagitan ni Jesus. Hebrews 9, verse 11, ngunit dumating na si Kristo ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Nakakabilib yun, ano? Siya na yung pinakapurong pari. Siya pa yung offering. Nung panahon na ito, nung sa panahon nila Moises, iba yung pari, iba pa yung offering. Pero nung itanayong tolda ni Lord Jesus Christ, toldang tipanan na itanayo niya, siya na yung pinakapunong pari. At the same time, siya pa yung offering. At higit sa lahat, minsan lamang niya ginawa. Kaya minsan di natin maintindihan bakit kailangan may saktan yung sarili natin tuwing mahal na araw. Sabi, wala namang gumagawa dito pala. Hindi nila naiintindihan. Minsan lamang ginawa ni Lord Jesus Christ, hindi mo na kailangan magpenitensya. Huwag mo na saktan yung sarili mo. Hindi mo na kailangan lumuhod mula doon hanggang dito. Meron na nagsakripisyo, kailangan mo lang sumampalataya sa tunay na tagapagligtas. Sa verse 13, kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos na buhay. Last verse, 15. 1, 2, 3, go! So naiintindihan na natin. Nung panahon nila Moises, ipinatayo ang tabernakulo, God's dwelling place, pansamantala lamang siya na lugar ng restoration para mapatawad yung mga kasalanan. Pansamantala lamang siyang lugar kung pwedeng sumamba sa Panginoong Diyos nung panahon nila Moises. Pansamantala lamang na lugar kung saan pwede tayong sumangguni sa Diyos. Pero nung dumating si Lord Jesus Christ, nagtayo siya
ng toldang tipanan na hindi itanayo ng tao. Sa toldang tipanan itanayo ng Diyos, minsan lamang pumasok, minsan lamang nag-offer ang ating tagapagligtas na si Jesus. Minsan lamang. Namatay siya, pinatay siya, in-offer niya yung sarili niya, nabuhay siyang muli. Nakikita natin yung larawan. We can worship God kahit kailan. Pwede tayong humingi ng tawad sa Diyos kahit kailan. Kasi merong tagapagligtas na si Jesus. Kung nung unang panahon, pansamantala lamang. Pero yung ino-offer ng Diyos ay ng Diyos ngayon sa pamamagitan ni Jesus ay umaabot po hanggang sa kaduluduluhan, buhay na walang hanggan ang offer ng Panginoong Diyos. Kaya nga maganda ho, not every Sunday, meron tayong magandang attitude every time na pupunta tayo dito. Salamat Lord sa itinayo mong tolda, sa tabernakulo, sa pamamagitan ni Jesus. Dahil mapapatawad ng aming mga kasalanan, we can worship you in this place. At ngayong araw na ito, aalalahanin natin yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ngayon po gaganapin natin yung ating communion. Balikan natin ito. Yung mensahe ngayon. Hindi nyo na ho kailangan ng sino man para ho makalapit sa ating Diyos Ama. We can come to the Holy God right now sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ho, kailangan, malinaw ho, naiintindihan nyo, ako'y may pananampalataya kay Jesus. Dahil dyan, ako'y makakalapit sa ating Diyos Ama. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Aming pinag-aralan yung pamamaraan ng pagsamba noong panahon nila Moises sa pamamagitan ng tabernakulo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Lord God, dahil lahat ng iyong mga inuutos na yon ay pansamantala lamang. Ngunit ang panahon ng New Testament, ang panahon ni Lord Jesus Christ, ang tunay na tagapagligtas, hindi pansamantala, kundi panghabang buhay ang kanyang ginawa. Minsan lamang siya namatay, minsan lamang nabuhay, minsan lamang siya naghandog. At yun ay sapat na. Maraming salamat o Panginoong Diyos. Naglagay kayo ng lugar sa kung saan kami ay pwedeng makapagsamba sa iyo. Ng lugar kung saan, Panginoong Diyos, na pwedeng humingi ng tawad sa iyo. Kaya dalangin po namin, Panginoong Diyos, tulad nung panahon ng Old Testament, naging place of restoration, worship, and meeting, yung tabernakulo. Itong lugar na ito, ngayon, Panginoon, itong church na ito, Lord God, magkaroon kami ng tamang attitude sa iyong harapan. Every time na pupunta kami dito, Panginoon, magiging excited kami, pupunta kami sa lugar na ito para sumamba, para itama yung relationship sa iyo because of our sins. Lord God, maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Dahil ibinigay mo ang iyong sarili ng libre. Buong pagkukusa dahil sa iyong pagmamahal. At ngayong araw na ito, aalalahanin namin ang sakripisyo mo. Ikaw ang pinakapunong saserdote at kayo din ang kordero ng Diyos, Lamb of God, na namatay para sa amin. Panginoong Diyos, aalalahanin namin ang sakripisyo mo sa pamamagitan ng pagkain, pag-inom ng mga elemento na narito sa aming harapan. Ngayon, Lord, mas nauunawaan namin yung kahalagahan nito. Dalalapit kami sa iyo, aalalahanin namin ang sakripisyo mo at magkaroon ng pusong mapagsamba, mapagpasalamat. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoong Diyos, we can come to the Holy God. Bless us, Lord God, as we remember your sacrifice. In Jesus' name we pray. Amen.